Jump Tales presents Brandon and Bree Inspiring Love Story, written by Spinal Jewel. Hindi lahat ng babae nagpapagupit ng buhok para gumanda. May iba na gusto lang baguhin ang estilo para pumangit ang itsura. At ito si Bree, 26 years old na asawa ng isang CEO. Gustong pumangit para makawala sa isang kasal na hindi niya ginusto. Ay nako Bree, ano nangyari sa buhok mo? Gulat na tanong ni Doña Adela nang maabutan sa kwarto ang apo niya. Huwag mo sabihin, ikaw mismong gumupit niyan. Opo la. Nakangiting sagot ni Bree na parang proud pa sa sarili niyang ginawa. At naglagay ka pa ng bangs. Aba iha, mukha ka ng si Dora niyan. Kulang na lang backpack at mapa para maging explorer ka na. Exactly. Natatawang sabi ni Bree. Planado yan. Kailangan ko talagang pumangit la. Pumangit? Diyos ko naman, anong kalokohan naman yan? Simple lang la. Kibit balikat niya. Kapag nakita ito ni Brandon, tignan natin kung hindi siya mismong humingi ng hiwalayan. Napaupo si Doña Adela sa gilid ng kama at napahawak sa noo. Wari sinasala kung biro ba ang narinig niya o seryoso ang apo sa sinasabi nito. Aba Bree, yung ibang mga babae gustong gumanda para mahalin. Ikaw naman gustong pumangit para iwanan. Napailing ang matanda. Talagang kakaiba kang bata ka. La, alam niyo naman po kasi sa simula't simula pa lang na ayaw ko makasal kay Brandon. Pero pinilit niyo naman po ako para sa merging ng kumpanya. At dahil ayoko naman suwayin kayo, di napilitan akong sundin ang kagustuhan niyo. Pero la, hindi ko talaga kaya makasama siya ng matagal. Sapat na yung 5 buwan kaya gusto ko na maghiwalay kami. Napabuntong hininga ang matanda. Ay, apo, ano ba talagang ayaw mo kay Brandon, ha? Napakagwapo ng asawa mo. May mataas sa posisyon sa kumpanya. At sa tingin ko naman, mahal na mahal ka niya. Mahal? Susla. Napairap si Bree. Hindi ako naniniwala na kaya magmahal ng babaerong yun. At isa pa, hindi yun tungkol sa feelings, kundi pride lang niya yun. Pinakasalan niya ako hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil pasado ako sa standards niya. Maganda, sexy, may pinag-aralan. Parang trophy na pwedeng iharap sa mga tao para sabihing perfect ang buhay niya. Napatigil si Doña Adela at mataman tumitig sa apo. Paano mo naman nasabi na kaya ka pinakasalan ni Brandon para gawing trophy? Hindi ka naman lumalabas ng bahay. At saka hindi ba, sekreto lang ang pagpapakasal niyo na hindi ka nga niya maipakilalang asawa sa mga kaibigan niya dahil ayaw mo naman. Sandaling natigilan ng babae. Wala nga palang nakakaalam na siya ang asawa ni Brandon maliban sa lola niya at pamilya ng lalaki. Basta po lola, gusto ko makipaghiwalay sa kanya pero ayaw naman niya akong pakawalan kaya naisip ko, why not magpapangit na lang ako, diba? Para ma-turn off niya sa akin at siya na mismo yung humingi ng annulment. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Bakit ayaw mo naman buksan ang puso mo para sa kanya? Napairap si Bree. Buksan ang puso? Ulit niya. Para ano la? Para matulad ako kay mommy na namatay sa depression dahil sa pambababae ni daddy? Napabuntong hininga si Doña Adela. Ay Bree, hindi naman ibig sabihin na kung niloko ng daddy mo ang mommy mo, ganun din ang gawin sa'yo ni Brandon. At saka it's been 15 years. Kalimutan mo na yon. Dapat matuto kang magpatawad, iha. Never ko pong makakalimutan yon la. Hanggang ngayon, galit pa rin ako kay daddy. Kaya ipinapanalangin ko na sana huwag na siyang bumalik ng Pilipinas para huwag na mag-cross pa mga landas namin. Doon na lang siya sa pamilya niya sa Amerika. Humugot ng malalim na buntong hininga si Doña Adela. Ay, pero bakit? Idinamay mo si Brandon sa galit mo sa daddy mo. Dahil pare-pareho lang sila la. Mariing saad ni Bree. Hindi na ako kontento sa isa. Cheater, manloloko. Marami ng babaeng sinaktan at pinaasang Brandon na yun ng college la.
And definitely, ayoko matulad sa kanila. No way! Nako, napaka-advance mo naman mag-isip, Bre. Malay mo nagbago ng asawa mo dahil tunay ang pagmamahal niya sa'yo. Di ba sinunod niya lahat ang gusto mo? Napairap lang ang babae. Halatang hindi kumbinsido sa tinura ng abuela. Maya-maya lang, narinig nila ang ugong ng sasakyan. Oh, nandito ng asawa mo. Anang matanda. Sige na, salubungin mo na tignan kung ano yung magiging reaksyon niya kapag nakita ang aladora mong gupit. Huminga si Bri ng malalim saka lumabas ng kwarto habang nakasunod naman sa kanya si Doña Abuela. Bri, kaya mo to. Bulong niya sa sarili. Pagbukas ng pinto, pumasok si Brandon at agad na dumako ang paningin sa asawa. Bri, anong nangyari sa buhok mo? Trip ko lang. For a change. Nakangiti niyang sagot. Napakatotoo naman ng lalaki, hindi makapaniwala sa sinabing trip ng asawa. Trip mo nga maging si Dora the Explorer? Asan yung backpack mo? Napairap si Bri. Gago, hindi naman ako si Dora. Ginaya ko lang yung gupit niya. Okay. Nakangiting wika na lalaki. Cute ka naman sa bago mong hairstyle. Cute? Ibig sabihin, hindi ako pumangit? Hindi naman. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo dahil ikaw ang asawa ko. Wika ng lalaki. Bigla naman napaupo si Doña Abuela na nooy nakamasid lang sa kanila. Nang mapag-isa na lamang si Bri sa kwarto niya, bigla na lamang siyang napamura. Ay buwisit! Bakit hindi umubra si Dora? Usal niya sa sarili. Habang nag-iisip siya sa susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Brandon. Ano ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin. Relax. Nakangiting saad ng lalaki habang sinasarang pinto. Hindi naman ako magnanakaw. Asawa mo ako, remember? Hindi ko sinabing magnanakaw ka. Bataray na sagot ni Bri habang nakapamaywang. May sarili kang kwarto, kaya doon ka. Alam ko. Tumango ang lalaki. Pero napansin ko, parang kakaibang kilos mo. Napatigil si Bri, bahagyang iniiwas ang tingin. Kakaiba? Anya, at nakataas pa ang isang kilay. Umalis ka na, gusto ko na magpahinga. Lumapit si Brandon at sandaling pinagmasdan ang gupit ng asawa, ang maikling buhok at pantay na bangs. Alam mo, mahinahon niyang wika. Kung plano mo talagang itaboy ako, maling-mali yung ginamit mong paraan. Biglang napatingin si Bri sa asawa. Anong sinasabi mo? Hindi ako bobo, Bri. Seryosong sagot ng lalaki. Hindi mo maisipang gupitin ang buhok mo ng ganyan na walang dahilan. Nanlaki ang mga mata ng babae. Sandali siya natahimik, saka muling nagsungit. So, if you know the reason, may problema ba? Wala naman. Seryosong wika ni Brandon. Pero kung iniisip mong iiwan kita dahil sa tingin mo, pumangit ka. Huminto siya saglit at bahagyang ngumiti. Then, masyado mo ako minamaliit. Wow, ang talino pala ng playboy na to. Kuhang-kuhang iniisip ko. Bulong ni Bri sa isipan. So, you mean, loyal ka, ganon? Tumawa siya ng pilit. I'm not convinced. Wala sa diksyonaryo ng isang certified womanizer ang salitang loyal. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Brandon, pero pinigilan niya ang sarili. Oo, maybe. I was branded as womanizer before. Pero hindi ibig sabihin, pareho pa rin ako na lalaking kilala mo noon. Biglang natahimik si Bri. Ramdam niya ang kakaibang bigat sa dibdib, pero hindi siya nagpatalo. Hindi ako naniniwala. Mariing sabi niya. Wala nang kakahiyang magbago pang isang lalaking marami ng babaeng pinaasa at pinaluha. Lumapit si Brandon hanggang isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi kita pinipilit na paniwalaan ako, Bri. Mahinang wika niya. Pero hindi rin kita basta-basta bibitawan dahil lang sa pinagdududahan mo ko. Tumalikod ng lalaki at tinungo ang pintuan.
matulog ka na. Pahabol niyan sabi. At Bri, kahit magpakalbo ka pa bukas, hindi pa rin sapat na dahilan para iwan kita. Mariin. Nanatiling nakatayo ang babae sa gitna ng kwarto. Ay, buisit. Bulong niya sabay hawak sa bangs niya. Anong magpakalbo sinasabi niya? Diyos mio, hindi ko rin naman carry ang magiging female version ni Bembol Rocco, no? Bumagsak si Bree sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Ay, kung pumalpak sa plan A, edi proceed sa plan B. Anya sa sarili sabay napangisi. Kung hindi uubra sa pagpapapangit, edi magpapalo siyang. Tumayo siya at humarap muli sa salamin. Tinuklap niya ang bangs. Tinignan ang sarili mula ulo hanggang paa, saka nagtaas ng kilay. Okay, Bree. Kinausap ang kanyang refleksyon. Kung hindi kanya kayang iwan kahit mukhang si Dora ka na, edi ipakita mo na hindi ka CEO wife material, kundi isa kang manang na laging late sa uso. Ngumiti siya habang iniisip ang susunod na hakbang. Kinabukasan, maaga nagising si Brandon. Pagbaba niya sa dining area, naabutan niya si Bree na naka-oversized shirt, tsinelas at may hawak na tasa ng kape. Walang ayos ang buhok at walang bakas ng kaartehan. Good morning. Bati niya, ngunit hindi siya nilingon ng babae. By the way, may batch reunion kami mamayang gabi sa luxury hotel. Baka gusto mo sumama. Muling wika ni Brandon. Batch reunion? Yup. Gusto ko rin namang maipakilala ka sa mga kaibigan ko bilang asawa. Saglit na natahimik ang babae hanggang sa isang plano ang naisip niya. Well, kung gusto mo sumama ako, edi sige. Talaga? Wow, that's great. Natutuwang sambit ng lalaki. Bahagyang napangiti si Bree nang marinig ang tuwa sa boses ng asawa. Bingo! Bulong ng isip niya. Pero Brandon, huwag mo na akong sunduin dito. Di ba mag-opisina ka pa ngayon? Pagkatapos mo sa work, dumiretso ka na lang sa venue mamaya. Magkita na lang tayo doon. Seryosong tumingin na lalaki. Sigurado ka ba? Oo, magpapahatid lang ako kay Manong Esteban. Mahina sagot ng babae. Tumango na lamang si Brandon at hindi na niya kinulit pa ang asawa. Baka magbago pang isip nito. Kinagabihan, handang-handa na si Bree. Suot niya ang loose na t-shirt na kulay pink, jeans at rubber shoes. And the worst is, naglagay pa siya ng peking pimple sa mukha gamit ang makeup. Pagkatapos, nagsuot siya ng makapal na fashion eyeglasses. Perfect! Ang pangit ko na! Nakangiting usal niya sa sarili habang tinitignan ang itsura sa harap ng salamin. Ilan sandali pa'y bumaba na siya. Nasa lubong niya sa may hagdan si Manang Rosa, ang kanilang mayordoma. Ma'am Bree, kayo po ba yan? Gulat na tanong nito. Bakit ganyan ang itsura niyo? Wala naman po, Manang. Nakangiti niyang sagot. Trip ko lang. Napailing lang ang mayordoma sa sinasabi niyang trip. Pagdating niya sa sala, naabutan niya si Doña Adela na nanonood ng TV. Nang magangat ito ng tingin, agad naman itong napakunot noo. Oy, Bree, wika na matanda. Saan ka ba pupunta at bakit ganyan ang ayos mo? Ngumiti si Bree sabay kindat sa lola niya. Dadalo ko sa batch reunion nila Brandon. Ano? Nanlaki ang mga mata na matanda. Dadalo ka sa batch reunion pero ganyan ang suot mo? Bakit pula? Hindi ba pwedeng dumalo kapag naka-jeans lang? Wala naman sinasabing dress code Marahil wala. Pero reunion yun ng mga sosyal at siguradong gown at cocktail dress ang isusot ng mga kababaihan doon. Mariing wika na matanda at muli itong tumingin sa kanya. Ay sus Mariosep, at naglagay ka pa talaga ng pimples. Ano na namang kalokohan tong naisip mo, Bree? Ngumisi lang ang babae. Well, this is my plan B, Lola. Tignan na lang natin kung hindi ma-turn off si Brandon kapag nakita niyang pangit kong itsura. Anya at napahagikik. So, ipapahiya mo siya sa harap ng batchmates niya. Depende pula. Kung kilalanin niya akong asawa, talagang mapapahiya siya.
Pero I'm sure, itatanggi niya ako la. Lalo na't ganitong itsura at ayos ko. Siyempre, ma-pride yun. Napailing lang si Doña Adela. Mukhang hindi nagustuhan ng inasta ng apo. Sa kabilang dako naman, nasa luxury hotel na si Brandon at hinihintay ang pagdating ni Bree. Oy bro, long time no see. Bati sa kanya na matalik niyang kaibigang si Wilson na matagal nang nakabase sa Amerika pero sinadya talagang umuwi ng Pilipinas para sa batch reunion nila. Ayos lang bro, long time no see. Nakangiti niyang tugon at nag-apiran silang dalawa. Balita namin, nag-asawa ka na raw, hindi ka malang nag-imbita. Pasensya na talaga bro ha, secret marriage lang kasi ang gusto ni Mrs. eh. Ayos lang bro, asan pala siya, hindi mo ba kasama? Gusto talaga naming makakilalang babae nakabiyag sa puso na isang certified womanizer. Panunukso nito sa kanya. On the way na siya, dumiretso na kasi ako dito galing opisina. Samantala, kararating lang ni Bree sa venue. Hindi siya nagpahatid sa driver nila at baka magtaka pa sa itsura at ayos niya. Kahit marunong naman siya magmaneho pero dahil wala siyang driver's license kaya nag-commute na lamang siya. Nakatayo pa lang siya sa may entrance nang mapansin niya ang mga babaeng naroon. Halos lahat nakasuot na magagarang cocktail dress at high heels. Bigla siya napahinto. Tama nga si Lola. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin sa sarili niyang suot na loose t-shirt, jeans at rubber shoes. Ako lang talaga naiiba rito. Bulong niya sa sarili. Bahala na. Ang importante, magawa kong mission ko. Kaya kahit gustong umatras ng paa niya, pinilit niyang maglakad papasok sa venue. Walang nakakakilala sa kanya sa batch ni Brandon kasi ahead ang mga ito ng 3 years sa kanya sa San Beda. Mas pinili niya ang low profile noon kaya hindi siya well-known sa campus. Lalo na ngayon na pangit ang itsura at ayos niya. Samantalang si Brandon naman, agad na napakunot noon na makita si Bree. Napailing siya at hindi mapigilang mapangiti ng bahagya. Ang totoo, may kutob na talaga siya na may planong hindi magandang asawa niya at hindi nga siya nagkamali. So, this is your plan, Bree. Anya sa sarili, saka humakbang papalapit sa asawa. Hi babe, nandito ka na pala. Napalingon si Bree at bahagyang nagulat sa biglang pag-akbay sa kanya na lalaki. Brandon, ano ba? Take your hands off me. Pinagtitinginan tayo. Bulong na saway niya sa asawa. Ngumisi lang ang lalaki at mas lalo pang hinigpitan ng pag-akbay sa kanya. Bro. Tawag ni Wilson na nooy mabilis na nakalapit sa kinaroroonan ng dalawa. So, don't tell me, siya ang... Yes, bro. Agad na putol ni Brandon. This is Bree, my wife. Nabigla si Bree sa sinabi ng lalaki. Akala niya ipagkakaila siya. Pero parang proud pa yata itong ipakilala siya bilang asawa. Hi, Bree. Bati sa kanya ni Wilson saka inabot ang kamay. Finally, na-meet ko na rin ang babaeng pinili ng best friend kong pakasalan. Bahagyang ngumitilan si Bree. Medyo naasiwa siya lalo na't naging sentro sila ng atensyon ng mga tao. Kitang-kita niya kung paano siya tignan ng batchmates si Brandon. Pero hindi siya nagpaapekto. Sa halip, tinaas pa niyang baba na para bang proud sa suot niyang loose t-shirt at jeans. Hanggang sa narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap malapit sa kinaroroonan nila. Siya ba talagang asawa ni Brandon? Tanong ng isa. Naku, hindi ako makapaniwala. Kailan pa bumabanser ng Brandon sa wika naman ang isa pa. Oo nga no, tignan mong outfit para lang bibili ng toyo sa tindahan. At ang itsura, oh my gosh, parang si Dora, ala Betty La Fea. At naghagik-hika ng dalawa. Narinig naman yon ni Brandon, ngunit ngumitilan siya, tila hindi naapektuhan sa komento ng mga kaklase niya. Sa halip, mas lalo pa niyang ipinulupot ang kamay sa bewang ng asawa. Oh, ay nasa mesa bro. Aya ni Wilson. Huwag nang pansinin yan dalawang yan. Sige bro, mauna ka na muna. Sagot naman ni Brandon sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Pagkatapos, iginiya niya si Bree sa medyo tahimik na bahagi ng hall.
Nagpatid ka ba kay Manong Esteban? Tanong na lalaki. Hindi, nagtaksi lang ako. Tumango lang si Brandon at tumingin sa asawa. You really went all out for this mission Napakunutan noon ng babae. Anong mission? Bree, I know what you're doing. Seryosong wika na lalaki. Alam ko kung bakit ganyan ang suit mo. Gusto mo ko ipahiya sa batchmates ko, di ba? So, napahiya ka nga? Kung ganun, Actually, hindi. mabilis sa tugon ni Brandon. Gago talaga to lalaking to't nagkunwari pa. Bulong ni Bree sa isipan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Narinig mo naman siguro yung sinabi ng dalawang babae, di ba? At hindi lang sila, kundi lahat dito. Lihim ka nilang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Wala akong pakialam. Mariing sagot ng lalaki. Wala kang pakialam? You mean, hindi nadali ang pride mo at may asawa kang pangit at nerds sa paningin nila? Brandon, siguro naman nakikita mo na ako lang naiiba sa kanilang lahat, di ba? Ang pangit ang itsura ko at ang baduy ng forma ko. Bree, alam kong sinadya mo to. Pero kahit anong level ng pagpapapangit ang gawin mo, kahit paggawin mong outfit ang kurtina sa sala na may kasamang tali ng bintana, it doesn't change the fact that you're my wife at hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Seryosong wika ni Brandon. Pero alam mo na sa simula pa lang ayoko makasal sa'yo. And do you think mag-workout ang marriage na ito kung walang pagmamahal? Mahal kita, Bree. Ngumiti ng bahagya ang babae. At kailan pa nagkaroon sa vocabulary ng isang womanizer ang salitang pagmamahal, aber? Napairap siya. Ilan na kayang babae ang sinabihan mo ng ganyan tapos iniwan mo lang sa huli? Ayoko matulad sa kanila. Kaya bago pa mangyari yon, mas mabuting maghiwalay na tayo. Napailing lang si Brandon sa tinura ng asawa. Hindi ko gagawin yon, Bree. At bakit? Dahil hindi kayang tagapin ng pride mo na may babaeng umaayaw sa'yo? Sandaling natigilan ng lalaki saka ito bumuntong hininga. Fine. 1 month. Bigyan mo ko ng 1 buwan. 1 month? Para saan? Malamig na tanong ni Bree. Para patunayan sa'yo na hindi lang ito tungkol sa pride, kundi dahil totoong mahal kita. Sagot ni Brandon. At kung sa loob ng 1 buwan hindi ko yun mapapatunayan, then ako na mismong magpapalaya sa'yo. Napakagatlabi si Bree. Hindi niya ito inaasahan. Ang akala niya maiinis at madidisappoint si Brandon sa itsura at ayos niya. Pero bakit humihingi pa ito ng 1 buwan? Sandaling nagkatitigan silang dalawa. Ibang klase ka rin Bulong niya. So, tanong na lalaki habang matama nakatingin sa kanya. Fine. Mariin yan sagot. 1 month. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Brandon. good. Bigla niyang kinabig ang babae palapit at masuyong hinalikan sa noo. Anong ginagawa mo? Napatras si Bree, ngunit ramdam niya ang pamumula ng pisngi. Ano ba? Deal sealed. Nakangiting sabi ng lalaki. Napairap si Bree pero hindi niya napigilang hawakan na noo niya kung saan siya hinalikan. Buwisit! Mura niya sa isipan. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung kanino siya mas nabubwisit. Kay Brandon o sa sarili niya. Sandaling natahimik si Bree para bang may kung anong gumulo sa isip niya. Isang bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman ngayong gabi. Pero mabilis din siya nakabawi. Hoy, huwag mo isipin na dahil lang sa 1 month na yan, mananalo ka na. Hindi naman ako nakikipagkompetensya. Kalmadong tugon ni Brandon. Gusto ko lang patunayan sa'yo na nagbago na ako. Na hindi na ako yung dating lalaking kilala mo noon. Napairap si Bree. Di good luck. Mataray niyan sagot. Kasi mahirap akong kumbinsihin. I know. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Kaya nga 1 month hindi 1 day, diba? O siya, tayo na sa mesa. Masuyong hinawakan ni Brandon ang kamay ng babae. Ramdam ni Bree ang kakaibang init mula sa pagkakahawak ng kamay ng asawa. Parang may kuryenteng dumaloy sa balat niya na nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Drama mo?
Bulong niya. No wonder, marami ka napaibig at nalukod dahil dyan sa matatamis mong salita. Pero never ako matutulad sa kanila. Then don't. Mahinang sagot ng lalaki. Basta lang, huwag mo akong gawing kontrabida sa sarili mong plano. Napatingin si Bree, halatang naiinis. Gusto pa sana niya makipagtalo ngunit malapit na sila sa mesa at hindi naman kasali sa mission niya ang mag-iskandalo sa harap ng mga kaklase ng asawa. Hello everyone! Wika ng lalaki na makalapit na sila. Let me introduce to you my wife, Bree Laurel Salazar. Ay, ang sosyal ng pangalan na at yung apelyido niya parang narinig ko na rin. Komento ni Susan, isa sa mga kaklase ni Brandon. Pero, baka napagkamalan ko lang. Napansin ni Bree ang mapanuring tingin ng mga babaeng kaklase ng asawa. Yung tipo nakangiti pero parang may kasamang panlalait sa likod. Pero imbes na pumatol, tahimik lang siya at kunwaring interesado sa usapan. Brandon, sure ka ba dyan? Baka naman naengkanto ka sa asawa mo. Sabat naman ni Cheska na may halong pangaasar sa boses. May ilang napatawa, halatang aliw na aliw sa patamang biro. Oo nga naman, Brandon. I-check mo nga yan, baka may gayuman starter pack na kasama yung marriage nyo. Wika naman ang isa pa. Mas lalong lumakas ang tawanan sa mesa. Mawalang galang na ha? Mahinahon ngunit matigas na wika ni Bree na halatang pinipigilan ng sarili kahit ang totoo'y umiigting ng panga niya sa inis. Gayuma ba ika nyo? Parang hindi yata ako may kailangan yan. Kundi kayo. Kasi kahit todo effort kayo sa make-up, pabangot palamuti. Mukhang wala pa rin pumapansin sa inyo dahil sa ugali niyong halos ayaw makain ng aso. Biglang natahimik ang lahat sa mesa. Halatang hindi makapaniwala na kayang bumanat ni Bree ng ganong kadiretsyo. Lihim naman napangiti si Brandon. Bro, ayos ang asawa mo palaban. Bulong na wika ni Wilson sa kanya. Matapos ang ilang minutong katahimikan. Well, pairap na sambit ni Susan. At least, naging presentable kaming tignan dahil sa makeup. Hindi tulad ng iba dyan, kahit ubusin pang blush at concealer, wala na talagang chance pang gumanda. At muli na naman nagkatawanan. Shut up. Kung wala kayong maganda sasabihin, just shut up, okay? Mariing sa Adi Brandon. Nandito tayo para magsaya at hindi para mamintas lalo na sa asawa ko. Dahil hindi ko papayagan yun. Marahil, naiiba si Bree sa inyo. Pero asawa ko siya at dapat yung respetuhin yun. At kung hindi pwede naman kayong umalis dito. Tigdag na sabi ng lalaki. I hope I made myself clear. Muling natahimik ang lahat. Si Bree naman hindi makapaniwala na kaya siyang ipagtanggol ng asawa. Bigla siyang nakokonsensya dahil kahit gano'n ang itsura niya at pakiramdam niya ay siya ang pinagtitinginan ng lahat. Ipinadama pa rin ni Brandon na siya ang pinakamahalagang tao sa mesa na yun. Are you okay? Baling nito sa kanya. Marahan lang siyang tumango ngunit hindi niya mapigil ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Bree, huwag kang magpadala sa kanya. Kunyari lang yun. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Okay everyone, mas mabuti pa'y kumain na tayo. Pag-iiba ni Wilson para maalis ang tensyon sa paligid. Nagsitayuan naman ang lahat para kumuha ng pagkain sa mahabang mesa. Bree, anong gusto mong kainin at ikukuha kita? Tanong ni Brandon. Brandon, tigilan mo ako sa pa-sweet act mo. Iritadong sagot ni Bree. Hindi ako madaling mauto sa ganyang galawan. Luma na yan. Matigas niyan sabi saka mabilis na tumayo. Ako nang kukuha ng pagkain. Napailing na lamang ang lalaki habang pinapanood ang papalayong figura ng asawa. Bro, parang pamilyar ang pangalan ng asawa mo. Wika ni Wilson na maiwan silang dalawa. Marahan tumango si Brandon at sinabi sa kaibigan ng totoo. Natatawang naiiling naman si Wilson matapos malaman ang buong kwento. Samantala, pagdating ni Bree sa buffet table, agad siyang kumuha ng plato. Habang abala siya sa paglalagay ng pagkain, isang matangkad at eleganteng babae ang dahan-dahan lumapit. Nakasuot ito ng pulang cocktail dress, halatang classy ang dating.
Well. Interesting. Wika nito at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Ikaw palang asawa ni Brandon. Napatingin si Brie. Sino bang hindi nakakilala kay Tiara Montemayor, ang ex-girlfriend ng asawa niya nung college, ang tinaguriang campus queen daw ng San Beda na balita niya'y single pa hanggang ngayon. I guess you know me. I guess hindi. Pagmamaang-maangan ni Brie at nagpatuloy sa pagkuha ng pagkain. Never mind. Nakataas ang kilay ng babae at pairap na tumingin sa kanya. Hindi ko alam na sa'yo lang pala mapupunta si Brandon. Well, malinaw naman sa itsura at ayos mo na wala kang bidding. Frankly speaking, hindi kayo nababagay sa isa't isa, kahit sang anggulo ko tignan. So, anong gusto mong sabihin, miss? Mahinahon yan sabi. Wala naman. Naisip ko lang, kung ako nga, na kaya niyang iwan. Ikaw pa kaya? Niwala ka naman sa kalingkingan ko. Nagkibit-balikat lang si Bree sa sinabi ng babae. You don't look threatened. Dapat ba? Sagot niya. Akong pinili, ikaw, pinatulan lang minsan. Pinandilatan siya ni Tiara. Parang pusang hindi napakain. Kulang na lang kalmutin siya on the spot. Lihim naman siya napangiti. Ngunit sa likod ang pagiging kampante, may kung anong kumirot sa loob niya. Ngayong kaharap niya ang ex ng asawa. Hindi niya alam kung bakit at ayaw niya ring alamin. Sa kabilang dako, pinagmamasdan ni Brandon ang dalawa. Bahagyang nagdilim ang mukha niya na makitang kausap ni Tiara si Brie. Agad siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalawa at inakbayan ng asawa. Is everything okay here? Tanong niya habang malamig na nakatingin kay Tiara. Pilit ang ngumiti ang babae. Of course, kinikilala ko lang ang wife mo, Brandon. Siguro naman tapos ka nang kilalanin siya. You may leave now. Matigas sa saad ng lalaki. Relax, Brandon. Natatawang sabi ni Tiara. I'm just saying, you've changed your type. Bago pa makasagot ng lalaki, nauna na magsalita si Brie. Yes, you're right. Nagbago na ng standard si Brandon. Ngumiti siya sabay subo ng cake. Ayaw na niya sa mga magaganda at sexy. Mas gusto na niya sa pangit at baduy ang porma. Napatingin sa kanya ang lalaki. This time may halong amusement. Si Tiara na may bahagyang napatameme. So, kung wala ka na sasabihin, dagdag ni Brie. Then, excuse me. Mabilis sa bumalik sa mesa si Brie at iniwan si Brandon na Tiara. Kita kung paano mo nagustuhan ng babaeng yun, Brandon. Ines sa saad ni Tiara na magkasarilinan sila ng lalaki. Wala namang kaklas-klas yun at ang itsura. Shut up! Hindi mo kilalang asawa ko kaya wala kang karapatang husgan siya. Tiimbagang nawika ni Brandon at mabilis na iniwan ang babae. Samantala, patuloy lang sa pagkain si Brie at hindi pinansin ang kakaibang tingin ng mga kaklase ng asawa niya. Excuse me, Brie, right? Biglang tanong ni Susan. Marahan lang siyang tumango. Curious lang ako. Ano ginagawa mo sa buhay? Sandaling tumigil sa pagsubo ng pagkain si Brie at tinignan ng babae. Marami. Kung isa-isahin ko pa baka abutin tayo dito ng hating gabi. May iilang natawa sa sagot niya pero si Susan nakataas lang ang kilay. I mean, what do you do for a living? Yung pala. Wala. Full-time housewife lang ako. So, walang career? Nagkibit-balikat lang si Brie. Sa bagay, may CEO ka namang asawa, kaya okay lang na maging palamunin. Sarkastikon saad ni Susan. Nagtawa na ng mga kababaihan sa mesa. Mukhang saya sa inyo dito Natigilan ng lahat na magsalita si Brandon sa likuran. Hoy, Brandon! Wala akong sinabi sa asawa mo Tinanong ko lang siya kung anong trabaho niya. Mabilis sa saad ni Susan. Aba, defensive naman tong bruhang to. Halatang guilty. Bulong ni Brie sa isipan. Tumango lang ang lalaki at tumabing maupo sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Okay lang naman.
Di ka pa ba kumakain? Hindi alam ni Brie kung bakit naman niya naitanong yun. Ngumiti naman si Brandon, waring natutuwa sa... Hindi pa nga eh. Share na lang tayo. May halong lambing ang boses ng lalaki. Hindi naman nakatanggi si Brie lalo na't pinagtitinginan sila. Ilan sandali ang lumipas at natapos na rin silang kumain. Bro, inom tayo. Nakangiting wika ni Wilson habang papalapit ito sa mesa, bitbit ang isang bottle ng whiskey. Just a few shots lang siguro bro kasi magmamaneho pa ako ng kotse pa uwi. Okay, no prob. At nagsimula na silang uminom. Brandon, bulong ni Brie. Baka pwedeng mauna na ako sa'yo. Hindi, sabay tayo. Sagot ng lalaki. 2 more shots na lang. O sige, at pupunta lang din ako ng ladies room. Pagpasok ni Brie sa ladies room, agad niyang sinandalan likod sa pinto at napapikit. Ay, ano ba to? Bulong niya sa sarili habang napahilot sa sentido. Dapat napahiya ni siya. Dapat nakipaghiwalay na. Pero bakit parang lalo pa siyang kumakapit? Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang sarili. Bahagya siya napangiti na makitang naroon pa rin ang peking pimples niya. Ganito na nga yung itsura ko. Sinadya ko na nga magsuot ng loose na t-shirt para ma-turn off siya. Pero bakit wala pa ring epekto? Napailing siya. No, hindi ako maaring mahulog sa kanya. Mabilis niyang saway sa sarili, sabay tapik sa pisngi niya. Magpakapangit ka pa lalo, Brie. Meron ka pang 1 buwan para magtagumpay ka sa mission mo. Paglabas niya ng ladies room, nagulat siya na makitang nakasandal si Brandon sa pader, parang kanina pa naghihintay. Napatry siya ng bahagya. Anong ginagawa mo dito? Inaantay ka. Diretso nito'ng sagot. So, shall we go? Tangulang ang itinigon niya, ngunit nabigla naman siya nang hawakan ng asawang kamay niya. Let go of me! Saway ni Brie sabay hila sa kamay niya. Hindi ako bata na kailang hawakan mo pa. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki, pero hindi pa rin siya susuko. Total may 1 buwan pa naman siya para kunin ang loob ng asawa. Sana hindi ka na lang sumabay sa akin. Nakasimangot ang saad ng babae nang makapasok na sila sa kotse. Hindi kita papayagang umuwing mag-isa. Pasado 10:00 na ng gabi. Delikado na sa daan. Aboy, may pa-concern effect pa tong mokong na to. Bulong ni Brie sa isipan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa makarating sila ng bahay. Pagkapasok nila sa loob, agad siya nagtuloy sa kwarto niya. Makalipas ang ilang sandali, matapos siya makapaghilamos at makapagpalitan damit, biglang may kumatok sa pintuan. Brie, gising ka pa ba? Pwede bang buksan mo muna yung pinto? Napapikit si Brie sandali, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Ano na naman, Brandon? Tanong niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki. Gusto lang kitang pasalamatan dahil dumalo ka sa reunion at pinayagan mo ako may pakilala ka bilang asawa ko. Kaso mukhang na-disappoint naman ang mga friends at kaklase mo. Kibit balikat yan sagot. Siyempre, hindi nila ina-expect na isang ordinaryo at pangit ang babaeng mapapangasawa mo. Which is, hindi naman totoo. Sinadya mo lang magmukhang baduy at pangit dahil sa sinasabi mong mission mo. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Masaya ka ba sa ginagawa mo, Brie? Muling saad ng lalaki. Hindi. Mabilis ang sagot ni Brie. Actually, naiinis ako. Pero may panahon pa naman. Brie, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako mataturn off kahit ano pang gawin mo. Huwag kang pakasiguro, Brandon. May 1 buwan pa naman. I will do everything para ayawan mo ko. And I will also do everything para ma-fall ka sa akin. Napairap lang ang babae. Ano kaya kung manlalaki ako, no? Tumigas ang ekspresyon ni Brandon. Umigting ang panga niya habang mataman tumingin sa asawa. Subukan mo. Malamig niyang sagot. At iyak magiging kriminal ako nang wala sa oras. Biglang natawa si Brie. Oh, talaga? Hindi ako nagbibiro, Brie. Malamig pero kalmadong tugon ng lalaki. May mga bagay lang na hindi ko kayang palampasin. Ay, wow! Possessive? Because you're my wife and you're mine, Brie.
Kaya kung ayaw mong maging kriminal ako, huwag mong gawin yan habang kasal pa tayo. Sandali silang nagkatitigan. Yung tipong parang may sariling mundo sa pagitan nila. Napalunok si Brie. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang natutunaw siya sa titig ng lalaki. Relax ka lang. Pabilis niyan sabi. Pilit na pinapakalmang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Wala naman ako record ng panloloko, ever. Hindi ako kagaya mo. Napabuntong hininga si Brandon. Siguro, ibang tingin mo sa akin, Brie. Mahinahon ngunit seryoso niyan sabi. Pero isang bagay ang tinitiyak ko sa'yo. Hindi kita lolokohin. Natahimik ang babae. Parang may tumama sa puso niya ng mga sandaling yun. By the way, Pagbabago ni Brandon. gusto ko lang sabihin sa'yo na nagtatrabaho si Tiara sa kumpanya ko bilang general manager. Isa kasi sa mga major stockholders ng kumpanya ang daddy niya. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Pabalang na sagot ni Brie. Wala naman akong pakialam sa kanya kahit saan lupalop pa siya ng mundo magtrabaho. Okay, sige, magpahinga ka na. Wika ng lalaki at tinungo ang pinto. Ngunit bago ito tuluyan lumabas, bahagya itong huminto at lumingon sa kanya. Good night, Brie. I love you. Para siya nakuryente nang marinig ang tatlong salitang yon. Gago talaga. May pa I love you pa siya nalalaman. Nakakainis. Usal niya sa sarili habang napapangiti ng kaunti. Yung ngiting ayaw niyang aminin. Nakakainis talaga. Pero bakit parang mas nakakainis kapag wala siya? Napairap siya sa sariling iniisip. Hoy Brie, tumigil ka nga. Mag-focus ka sa mission mo. Saway niya sabay tapik sa noo. Humiga siya sa kama at nakatingin sa kisame na parang may hinihintay na sagot mula sa mga ilaw. Bukas, mag-level up ka ulit, Brie. Mas pangit, para tuluyan sumuko ang asawa mo at hiwalayan ka na niya. Kinabukasan, nang magising si Brie, agad siya nag-shower. Pagkatapos, nagsusuot na naman ng loose sa damit at muling naglagay ng pecking pimples. Dinagdagan pa niya ng makapal na kilay gamit ang itim na eyebrow, kaya mukha ni siyang extra sa barangay play na nawala ng makeup artist. Sa isip niya, hindi pa nakaalis ang opisina si Brandon, kaya dapat itodo pa niya ang pagpapapangit. Lumabas siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Naabutan niya sa terrace ang lola niya habang humihigop ng kape. Good morning po, Lola. Magandang umaga, Apo. Sagot ng matanda sabay tingin sa kanya, ngunit agad naman itong napakunot noo. Bakit ganyan na naman ang itsura mo? La, kailan ko talagang panindigan to. Kanino ka ba nagpapapangit ha? Wala na ritong asawa mo. Po? Oo, magang umalis ang opisina si Brandon, kaya burahin mo na yung pangit mong makeup at baka makita ka pa na mga kasambahay rito. Sabihin pa nagiging lukaret ka na. Gumisilan si Brie. Tila hindi naapektuhan sa sinabi ng abuela. O nga pala, kumusta ang pagdalo mo sa reunion kagabi? Tanong ni Doña Adela. Okay lang la, paniwalang paniwala silang lahat na pangit talaga ako. At tumawa siya ng malakas. Loka-loka ka talagang bata ka. Ngumiti lang siya sa tinura ng matanda. Kinagabihan, muli na naman siya naglagay ng pecking pimples sa mukha. Naisip niya, malapit nang umuwi si Brandon kaya dapat consistent yung pagpapapangit niya. Kumuha siya ng gunting at ginawang letter V ang design ng bangs niya. Ayan, mas pangit kaysa dati. Anya, sabay napahagikik sa harapan ng salamin. Nagsuot siya ng maluwang na t-shirt at mahabang palda. Pagkatapos, sinuot din niya ang makapal na fashion eyeglasses. Maya-maya lang, narinig niya ang ugong ng paparating na sasakyan. Muli niya sinipat ang sarili sa salamin. Okay na to? Bulong niya. Pagkababa niya ng hagdan, sakto namang yun din ang pagpasok ni Brandon. Hi, Brie. Nakangiting bati nito saka tumingin sa kanya. So, nagsawa ka na pala sa bangsidora at iniba mong style. Yep, I told you, di ba? I will do everything para magtagumpay sa mission ko. Napailing lang ang lalaki. O iho, buti naman at narito ka na at nang makakain na tayo. Wika ni Doña Adela nakalalabas lang din ng kwarto. Magandang gabi, Paula. Bati ng lalaki at humalik sa pisngi na matanda. Magpapalit po muna ako la.
Makaraan ng ilang minuto, nagsimula na silang kumain sa hapag. Bri, naisip ko, kaysa nabuburo ka lang dito sa bahay, mas mabuting tulungan mo si Brandon sa pamamahala ng kumpanya. Po? Gulat na sambit ng babae. Yes, Bri. Kaya simula bukas, magiging assistant ka na ng asawa mo. Ngayong pinag-merge na ang dalawang kumpanya, mas mabuting may katuwang si Brandon sa pagpapatakbo ng negosyo. Natahimik si Bri. Naisip na niya siguro mas effective kung sa opisina siya magpapapangit dahil minuminuto silang magkakasama ni Brandon. Bri, naririnig mo ba ako? Untag na matanda. Ha? Opo la. Good. Bumaling si Doña Adela kay Brandon. Iho, ikaw nang bahala kay Bri ha. Sige po la. Kinaumagahan, maagang nagising ang babae pero hindi muna siya bumangon. Maya-maya lang may kumatok sa pintuan. Bri, gising ka na ba? Boses ng asawa ang narinig niya. Sabay tayong pupunta ng opisina kaya maganda ka na. Bumangon siya at pinagbuksan ng pinto ang lalaki. Good morning, wifey. Nakangiting bati nito. Hindi ako sasabay sa iyo, Brandon. Mauna ka na lang. Mamaya na ako, magpapatid lang ako kay Manong Esteban. Biglang nagsalita sa likuran si Doña Adela. Anong mamaya na, Bri? Kapag namamahala ka ng kumpanya, dapat maaga kang pumasok. Sige na, maganda ka na. Lola naman, hindi pa po ako nakakaligo. Mag-aayos pa ako. Pangangatwiran ng babae. Take your time, Bri. Antayin kita. Sabat naman ni Brandon. Pagkalipas ang 30 minuto, lumabas na ng kwarto si Bri. Suot ang maluwag na blouse at slacks. Ang bangs niya naka-letter V pa rin. At yung peking pimple sa mukha, talagang pinanindigan na niya at ang pagsusuot ng makapal na fashion eyeglasses. Pagbaba niya sa sala, agad siyang sinita ni Doña Adela. Oy, Bri! Bakit ganyan na naman ang itsura at ayos mo? Papasok ka ba sa opisina o mag-audition sa perya? Napatigil naman ang babae. Lola, this is called comfortable wear. Nakangising sagot ni Bri. Comfortable wear? Magkasyang 2 tao dyan sa suot mong blouse eh. Muling napailingan Donya. At yung itsura mo, Jesus Mariosep. Alam mo, hindi na tama tong ginagawa mo. Lola, sabat ni Brandon. Hayaan niyo na po si Bri. Trip niya yan eh. Napairap naman ang babae. Hindi ko trip to. This is my mission. Bulong niya sa isipan. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Wala na siyang magagawa. Parang ang hirap pigilan ng apo niya. Umaasa na lamang siya na magkaroon ng himala at magbago ang isip nito. Tahimik na umalis ng bahay sina Bri at Brandon ngunit wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa S&L Tech Innovations. Ito na ang bagong pangalan matapos mag-merge ang dalawang kumpanya ng Salazar at Laurel. Pagbukas pa lang ng pintuan ng lobby, agad na napatayo ang mga empleyado. Good morning, Sir Brandon. Tumango si Brandon. Kalmado at maautoridad ang aura, habang tahimik naman si Bri na sumusunod sa likuran. Taglay ang kanyang ugly look na taluwas sa inaasahan ng lahat. May ilang empleyado ang napakunot noo habang hinahagod siya ng tingin. Naroon din si Tiara Montemayor at sarkasmong ngumiti sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Ito ang plano niya. Ang magmukhang pangit at katawa-tawa sa paningin ng mga empleyado para mapahiya si Brandon ng sa gayon, iwan siya nito. Maya-maya, huminto ang lalaki sa gitna ng lobby. Everyone! Agad na natahimik ang buong paligid. Lahat ng mata nakatutok sa kanila. Dahan-dahang lumingon si Brandon sa kahinawakan ng kamay ng asawa. Brandon, anong... Nagtatakang tanong ni Bri. Ngunit hindi na siya nakapagsalita nang hilahin siya nito papunta sa harap. I want to introduce someone. Matibay at malinaw ang boses ng lalaki. Mas lalo pang tumahimik ang mga empleyado. This is Bri Laurel Salazar, my wife. Siya nga po nang may-ari ng Laurel Cybertech. Nagulat ang lahat at napatingin kay Bri mula sa kanyang loose na damit hanggang sa kanyang V-shaped bangs, makapal na salamin at peking pimples. Halos sabay-sabay na napalunak ang mga ito.
Ang iba'y parang gustong matawa pero pilit pinipigilan at baka mapagalitan pa. And starting today, Dagdag na wika ni Brandon. magiging katuwang ko na siya sa pamamalakad ng kumpanya. But she will still undergo 2 weeks training bago siya maging official na Deputy Executive Officer. I want you to respect her, katulad ng pagrespeto niya sa akin. Is that clear? Yes, sir. Sabay na sagot ng mga empleyado. Bree, Baling ni Brandon sa asawa. let's go. Tumangulang ang babae. Hindi naging magaan ang unang araw ni Bree sa opisina. Kahit may degree siya sa business management, ibang-iba pa rin ang natutunan sa libro kumpara sa tunay na galawan sa trabaho. Okay ka lang ba? Tanong ni Brandon na makitang napakaseryoso ng asawa habang nakatuon sa financial reports. Gusto mo ba ng masahe, wifey? Okay lang ako, Brandon. No need to do that. You're the CEO here. But you're my wife, kaya handa akong pagsilbihan ka. Bahagyang natigilan si Bree. Ilan segundo siya natahimik bago makaisip ng sasabihin. Corny mo talaga, no? Mahinang wika niya at muling itinuon ng atensyon sa mga papeles. Nasa opisina tayo, Brandon. Trabahong inuuna dito, hindi personal na bahagi na may halong drama. I understand. Sagot ng lalaki at lumapit ito sa mesa ng asawa. Then, at least, let me help you as a colleague. Kumuha ito ng isang folder sa tabi at tinurong ilang bahagi ng report. Dito, may inconsistency sa projections. You might want to double-check the assumptions. Napatingin si Bree sa tinuro ng lalaki. Oo nga. Mahina niyang sagot. Napansin niyang tama ang sinabi nito. Saglit siya na pabuntong hininga. Hindi ko napansin to. That's why you have a second pair of eyes. Tumangulang si Bree ngunit ramdam niya ang mabilis sa pintig ng kanyang puso dahil sa pagkakalapit nila ng asawa. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Sir Brandon, may meeting na po kayo in 5 minutes. Anang sekretarya. Tumango si Brandon, ngunit bago siya tuluyang umalis, bahagya siya yumuko at bumulong sa asawa. Kaya mo yan, babe. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Brandon, saka tuluyang lumabas ng office. Pagkalabas ng lalaki, napahawak si Bree sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi sa kakaibang pintig ng puso niya na tila sumisigla sa tuwing naroon ang kanyang asawa. Hindi ko dapat maramdaman to. Hindi ako dapat magtiwala sa lalaking yon. Usal niya sa sarili at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Makaraan ng 1 oras, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng opisina. Well, alam ko na kung bakit pinakasalan ka ni Brandon. Agad siya napalingon sa babae nagsasalita sa likuran. I'm Tiara Montemayor, General Manager here. I guess you still remember me. Nagkita na tayo sa reunion. Yes, Miss Montemayor. Nice meeting you again. Sagot niya. Sinikap ang sarili na maging professional sa pakikitungo. Muling sumipat sa kanya ang babae. Kaya ka pala pinakasalan ni Brandon para sa merging ng kumpanya. Despite of your... Hindi tinapos si Tiara ang gustong sabihin nito pero alam ni Bree kung ano yon. Despite of her ugly appearance. Nginitaan lang niya ang babae saka mabilis na tinalikuran. Ngunit habang naglalakad siya, bigla siyang may narinig na nag-uusap. Sumandal si Bree sa gilid ng pader, bahagyang nakasilip sa pinanggagalingan ng boses. So, totoo pala, asawa ni Sir Brandon yon? Oo, pero parang imposible. Saad ng isa pa, halatang hindi makapaniwala. Akala ko nga prank lang eh. CEO tapos gano'n ang asawa? Biglang naikuyom ni Bree ang mga kamay niya. Marahil gano'n talagang personality niya. Muling saad ng isang empleyado. Kahit na, pwede naman mag-ayos kahit konti, di ba? Lalo pat asawa siya ng CEO. At magiging assistant pa? Qualified kaya yun? O baka napasok lang dahil sa family privilege? Honestly, kung hindi ko alam na asawa siya ni Sir, iisipin ko, janitor o intern na naligaw. At sabay na nagkatawanan ang 3 empleyado. Napapikit si B.
Parang may kung anong matulis sa bagay ang tumama sa dibdib niya. Masakit, pero hindi na siya nagulat. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Ay, kaya ko to. Sandali siya nag-isip. Ito naman ang gusto niya. Ito naman yung plano niya. Pero bakit parang siya rin yung nasasaktan? Sa kabila ng lahat, pinili niyang humakbang palayo. Kunwari walang narinig. Bumalik siya ng opisina dahil bigla na lang siya nawala ng ganang kumain. Maya-maya lang, pumasok si Brandon at agad na napansin ang malungkot na aura ng asawa. Bri, what's wrong? Tanong niya. Are you okay? Okay lang naman ako. Matamlay na sagot ng babae. Ngunit tila hindi na kumbinse si Brandon kaya nilapitan niya ang asawa. Alam kong hindi ka okay. Nape-pressure ka ba sa trabaho dito? Hindi naman. Okay nga lang ako, Brandon. Ang kulit mo naman. Ngunit hindi pa rin tumigil ang lalaki. I guess, nagugutom ka. Tara, kakain tayo sa cafeteria. Marahan tumungo si Bri dahil kanina pa talaga siya nagugutom. Habang naglalakad sila, hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Brandon, bitawan mo nga ako. Saway niya. Pinagtitinginan tayo. Normal lang yun kasi may mata sila, di ba? Nakangiting sagot na lalaki. Hindi yun yung point ko. Pabulong niyang sagot. Pilit na hinihila ang kamay niya. Nasa trabaho tayo. Ngunit sa halip na bitawan, mas lalo pang hinigpitan ni Brandon ang paghawak sa asawa. Exactly, nasa work tayo. Kalmadong sagot ng lalaki. At wala akong ginagawang mali dahil asawa kita. Napatingin si B sa asawa. CEO ka dito, dapat may boundaries ka. Meron naman, hindi ko hinahawakan ng kamay ng mga empleyado ko. Sa wife ko lang. Napasingap ang babae. Ang kulit mo talaga. Hindi ka ba nahihiya? Ang layo ng ayos natin. Bakit naman ako mahihiya? Alam ko naman kung anong totoo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Magkahawak pa rin ang kamay. Habang papalapit sila sa cafeteria, napansin ni Bri ang mga matang nakasunod sa kanila. Ngunit sa kabila nito, hindi binitiwan ni Brandon ang kamay niya. Pagpasok nila sa cafeteria, agad na natahimik ang ilang empleyado. Let's sit there. Uwi ka na lalaki habang itinuturo ang isang mesa sa may gilid. Pagkaupo nila, sakalang dahan-dahang binitiwan ni Brandon ang kamay ng asawa. Pero bago pa makapag-react si Bri, hinila niyang upuan ito para mas maging komportable. Kaya ko naman. Bulong ni Bri. I know, gusto ko lang gawin. Saglit na natahimik ang babae. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matutuwa. Maya-maya, may lumapit na staff para kunin ang order nila. Pagkaalis ng staff, napansin ni Brandon na tahimik pa rin ang asawa. You're still bothered. Hindi nga. Mabilis sa sagot ng babae na pilit iniiwas ang tingin. Saglit siyang tinitigan ni Brandon, saka dahan-dahang inabot ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Bri, hanggang ngayon pa ba hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Ano bang kailangan kong paniwalaan, Brandon? Na kahit ano pang gawin mo, hindi ako mataturn up sa'yo. Napailing si Bri, bahagyang natawa na mapait. Alam mo ba kung ano yung sinasabi nila? Pinagtatawanan tayo. Tinatanong kung bakit ganito yung asawa mo. Kung deserve ko bang posisyon ko. Bri, hindi maubos ang opinyon ng ibang tao. Mahinahong wika na lalaki. Kahit ibigay mo pa yung best version mo, may makikita at makikita pa rin silang mali. Bigla siya natahimik. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng ganong klaseng salita mula sa isang lalaking kilala niya bilang certified womanizer. Saglit siya napaisip. Maya-maya, dumating ang in-order nilang pagkain kaya pansamantalang naputol ang mabigat ng usapan nila. Nagdaan pa ang mga araw sa opisina. Habang abala si Bri sa pagtipa ng keyboard. Habang abala si Bri sa pagtipa ng keyboard sa computer, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tiara. Good morning, Brandon. Malambing ang boses ito habang papalapit sa mesa ng lalaki. Your signature is needed here. Inabot ng babae ang folder. Napatingin si Bri mula sa kanyang mesa at napansin niyang kakaibang kilos si Tiara. Parang sinadya nitong idikit ang kamay sa asawa niya. Sumulyap naman ang babae sa kanya at sarkasmong ngumiti. Just a few approvals here.
If you could sign this, we're good to proceed. Wika nito at sinadya pa lalong idikit ang sarili sa lalaki. Bigla siyang nairita. Ngunit sinikap niya mag-focus ulit sa trabaho at ibalik ang tingin sa monitor. Alright. Wika ni Brandon at pagkatapos, pinirmahan ng mga dokumento. Thank you for closing the deal, Tiara. No problem, Brandon. Para sa yun, for old time's sake, I will do everything for this company. And even more than that. Sagot ng babae. Che, ang sarap sa bunutan ng bruhang to. At halata namang gusto lang lumandi. Sigaw ni Bree sa isipan. Napadiin ang pagpindot niya sa keyboard ng computer. Kahit na makaalis na si Tiara, hindi pa rin nawala ang inis na hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang naramdaman. Napansin naman ni Brandon ang pananahimik ng asawa. Bree, tawag ng lalaki. Okay ka lang? Tumango lang ang babae, ngunit sa loob-loob niya, hindi siya okay. Kasi kahit alam niyang trabaho lang ang lahat, hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang may kumirot sa puso niya sa simpleng paglapit ng ibang babae kay Brandon, lalo na't ang babae na yon ang ex ng asawa niya. Sure ka pa talagang okay ka lang? Okay lang ako, at pwede ba huwag kang tanong ng tanong dyan? Napabuntong hininga na lamang si Brandon sabay napailing. Hindi niya alam kung ano pa kaya ang pwede niyang gawin para makuha ang loob ng asawa. Nagdaan pang mga araw at unti-unti nang nakasanayan ni Bree ang mga gawain sa opisina. Isang hapon, habang abala siya sa pag-ayos ng ilang dokumento, napansin niyang may kulang na pirma. Kailangan na ito ngayon. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang folder at tumayo. Dadaanan ko na lang sa conference room bago ko ihatid itong document sa HR. Sumakay siya ng elevator papunta sa 5th floor. Papalapit pa lamang siya doon na mapansing bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya ngunit parang wala ng tao sa loob. So, tapos na palang meeting. Anya sa sarili. Muli siya sumakay ng elevator pabalik sa executive floor. Inisip niya baka nagkasilisan lang sila ni Brandon. Habang naglalakad siya sa hallway, parang may naulinigan siyang boses na nagsasalita at nanggagaling yon sa opisina ni Tiara. Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng chance ulit, Brandon? Napahinto siya. Biglang kumabog ang dibdib niya nang marinig ang pangalan ng asawa. Napalingon siya at nakita ang bahagyang nakabukas sa pinto. Tiara, tapos na tayo. Don't make this complicated. Narinig niyang wika ni Brandon. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para lumapit at sumilip sa siwang ng pinto. At doon niya nakita si Tiara at si Brandon magkalapit sa isa't isa. Hindi ako naniniwala na wala ka nang nararamdaman sa akin. Stop this! Mariing saway ng lalaki. Ngunit bago pa siya makaiwas, biglang hinawakan ni Tiara ang kuwelyo ng polo niya. Hinila siya pababa't hinalikan. Nanlaki ang mga mata ni Bree sa kanyang nasaksihan. Napaatras siya ng bahagya pero hindi niya magawang umalis. Hinintay niya ang reaksyon ni Brandon pero hinayaan lang nitong halikan siya ng babae. Siguro may feelings pa siya sa ex niya. Usal niya sa sarili at hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Hindi na niya hinintay kung ano pang kasunod. Mahigpit niyang hinawakan ang folder, saka mabilis sa tumalikod at naglakad palayo, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan, Brandon. Sabi ko na nga ba, once a womanizer, always a womanizer. Anya habang pinalis sa mga luha niya. Nasasaktan siya dahil aminin man niya o hindi, nahuhulog na ang loob niya sa kanyang asawa. Pero hindi niya hahayaang tuluyan siyang matalo. Ayaw niyang matulad sa sinapitang mami niya. Samantala, sa loob ng opisina ni Tiara, matapos ang ilang segundong pagkabigla, umatras si Brandon at agad na inilayo ang babae. What the hell are you doing? Buliyaw niya rito. I thought you still... No! Malamig niyang putol. Pumasok ako rito dahil sabi mo may ipepresent ka new project na nakasave sa personal computer mo. Tiara, I'm warning you. Don't ever cross the line again.
Tiimbagang ng saad niya at mabilis na iniwan ang babae. Ilan sandali ang lumipas at nakabalik na ng opisina si Brandon. Brandon, may isang dokumento ka pang hindi napipirmahan. Hindi ko pa tuloy maipasa sa HR. Maayos sa saad ni Bree kahit ramdam pa rin niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang folder at inalapag sa mesa ng lalaki. Matapos mapirmahan, lumabas si Bree para ihatid yon sa HR. Ngunit nakasalubong naman niya sa hallway si Tiara. Pinilit niyang huwag pansinin ito ngunit tinawag siya ng babae. Sandali lang! Napatigil siya sa paglalakad. Ano yon, Miss Montemayor? I guess. Hindi masaya si Brandon sa marriage niyo. So why don't you set him free? Miss Montemayor. Mahina ngunit mariing sagot ni Bree. Huwag akong pagsabihan mo dahil sa totoo lang. Matagal ko nang gusto makipaghiwalay kay Brandon, pero ayaw niya. Marahang tumawa si Tiara. Ano? Mas lalo pa lumakas ang tawa nito. Ikaw ang gusto makipaghiwalay? Nakikita mo ba ang sarili mo, Bree? Oo naman. Malinaw ang mga mata ko at hindi ako nangangailangan ng salamin para makita na ikaw ang mas nangangapit kaysa sa akin. Ako? Ready nang bumitaw. Ikaw? Mukha naka-super glue. Masyadong dumidikit sa asawa ko. May problema ba dito? Sabay silang napalingon nang marinig ang boses si Brandon. Itanong mo dyan sa general manager mo. Mariing sa Bree, saka walang lingong naglakad palayo. Muntik na niyang makalimutan na ihahatid pala niyang folder sa HR dahil sa isang asungot na bigla nilang sumulpot sa daraanan niya. Nang makabalik na siya ng opisina. May sinabi ba sa'yo si Tiara? Agad na tanong ni Brandon. Kinakabahan siya baka nabanggit ng babae ang tungkol sa paghalik nito sa kanya kanina. Meron. Walang kaabog-abog na sagot ni Bree habang inaayos ang mga papel sa mesa niya. Concerned siya sa'yo. Concerned? Oh, concerned na baka hindi ka makawala sa akin. Anya at napatingin sa asawa. Kaya sinabihan ko siya na kung gusto ka niya, edi ibibigay kita sa kanya. Hindi naman talaga niya sinabi yun. Lumabas lang sa bibig niya. Parang mali, pero nasabi na niya. Biglang tumigas ang ekspresyon ng lalaki. Bree, hindi ako laruan para ipamigay mo. Marahil matatanggap ko na ayaw mo talaga sa akin. Pero sana naman, huwag mo akong tratuhin na parang wala akong halaga. Biglang binalot ang katahimikan ng paligid. Natigilan si Bree. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngayon lang niya nakita ang ganoong kaseryosong mukha ng asawa. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Kasi kung ganito lang din pala kadali para sa'yo na ipamigay ako, ano pang kaya kong panghawakan sa ating dalawa? Matapos sabihin yun ni Brandon, lumabas siya ng opisina. Bigla siya napaluha dahil naisip niya talagang walang kahit konting pagtingin si Bree sa kanya. Dahil sa sama ng loob, nagtungo siya sa bar at uminom na mag-isa. Bree, ano pang pwede kong gawin para mahalin mo ko? Usal niya sa sarili habang tumutungga ng alak. Samantala sa bahay, hindi mapakali si Bree. 8:00 na ng gabi ngunit wala pa si Brandon. Bree, apo, asan palang asawa mo? Hindi ko nakita na magkasama kayong umuwi kanina. Nagtatakang tanong ni Doña Adela. May business appointment po siya kanina kaya nauna na po akong umuwi. Pilit niyang pinasisiglang boses kahit ang totoo, sumisikip na ang dibdib niya. Napatingin sa kanyang matanda, wari may nababasang kakaiba sa kanyang mga mata. Maya-maya, tumunog ang messenger notification niya. Dali-dali naman niyang kinuha ang cellphone. Kung gusto mong puntahan ang asawa mo, nasa Skyline Resort Bar siya ngayon. Ito ang chat na nabasa niya mula sa anonymous sender. At pagkatapos, nagsend ito ng picture ni Brandon habang umiinom ng beer. Nagmamadaling nagpaalam si Bree at umalis ng bahay. Ni hindi na nga nakapagpalitan damit at hindi na nakuhan tanggalin ng peking pimples. Kahit walang lisensya, mabilis siya nagmaneho ng kotse papunta sa address na sinasabi sa chat. Sigurado siyang lasing ng asawa niya at delikado na itong magmaneho ng sasakyan pa uwi. Ilang minuto lumipas at nakarating na siya ng bar. Muling tumunog ang messenger niya.
Second floor, room 15. Bigla siyang kinutuban. Mabilis siyang umakyat sa second floor at isa-isang sinilip ang mga numero ng kwarto. Ilang hakbang pa, napahinto siya nang marinig ang malambing na tinig ng isang babae mula sa hindi kalayuan. Brandon, sigurado ka na ba rito? Sabi ko na nga gusto mo pa ako. Brandon? Mas lalong kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makilala ang boses ni Tiara. Lumapit pa siya at sinilip ang numero ng kwarto. Na makumpirma niyang room 15 ngayon, marahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanyang eksenang tila kumurot sa puso niya. Si Brandon, nakahiga sa kama walang pang itaas sa saplot, at si Tiara, hubot-hubad na nakapatong dito. So, ikaw pala nag-chat sa akin. Sigaw ni Brie. Para ano? Para may audience kayo sa kataksilan yung dalawa? Ngumisi lang si Tiara. May ngiti ng tagumpay sa mga labi niya. Samantalang si Brandon naman nang magkamalay. Anong nangyari? Tanong ng lalaki at bumalikwas ito sa higaan. At magmamaang-maangan ka pa, Brandon? Gumaralgal ang boses ni Brie sa pinipigilang galit. Kaya pala bigla kang umalis kanina sa opisina dahil may usapan pala kayong magkikita ng babae mo. Natahimik sandali ang paligid. Tanging mabibigat na paghinga niya ang maririnig. Napatingin si Brandon kay Tiara, saka muling bumaling sa asawa, halatang litong-lito. Brie, hindi ko alam kung paano ko napunta rito. Ngumiti na mapakla ang babae. Talaga? Putol niya. Hindi mo alam? Ano ka? Kabuti na bigla nilang sumulpot dito? Tumayo si Tiara mula sa kama. Kinuha ang kumot at ibinalot sa katawan. Pero nanatili ang mayabang ng ngiti sa labi. Oh, please, Brie. Huwag ka na magdrama dyan. Taas noon itong saad. Hindi mo ba napapansin? Kahit anong gawin mo, bumabalik at bumabalik siya sa akin. Napapikit si Brie sandali. Pilit pinipigilan ng emosyon. Ay, hindi ko kailangan makipag-agawan sa parehong basura. Mahinahon pero matalim yan sagot. Napatigil si Brandon at tila sa sandaling yun, nawala ang lahat ng kalasingan sa katawan niya. Brie, wait, hindi ganon. Tama na. Mariing saad ni Brie. Hindi ako pumunta rito para makinig sa palusot mo. Pupunta ako rito dahil nag-aalala ako kung napano ka. Saglit siya napatingin kay Tiara saka ngumiti ng pilit. At ikaw? Congrats! Garalgal ang boses niya. Nakuha mo ulit ang bagay na gusto ko nang mawala sa buhay ko. Matapos sabihin yon, hindi na nag-aksaya ng oras sa babae. Tinalikuran niyan dalawa at naglakad palabas ng kwarto. Sa likod niya, narinig niya ang boses si Brandon. Brie, makinig ka muna! Ngunit hindi na siya huminto pa. Sumakay siya ng kotse at mabilis na nagmaneho pabalik ng bahay. Pagkapasok pa lamang niya sa kwarto, hindi na niya napigilan ng sarili at napahagulgol siya. Brie, ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Doña Adela na hindi niya namalayang nakasunod pala sa kanya. Niloko niya ako la. Bumagsak siya sa kama habang patuloy sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Si Brandon, kasama niya si Tiara. Agad na lumapit ang matanda at niyakap na mahigpit ang apo. Ilan sandali ang lumipas, tumigil na sa pag-iyak ang babae. Ngunit bigla naman tumunog ang cellphone niya. Wala sa loob na dinampot niya yon at sinagot ang tawag. Hello? Hello, ma'am. This is from St. Michael Medical Hospital. May I speak to Mrs. Brie Salazar? Yes, speaking. Biglang bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Ma'am, huwag po kayong mabibigla. Nasa ospital po ngayon ang asawa niyo. Naaksidente po siya a few minutes ago. Diyos ko! Napaingos siya habang nanginginig ang mga kamay. Brie, ano yon? Nag-aalalang tanong na matanda matapos ang tawag. Naaksidente si Brandon la. Basag ang boses niya. Nasa ospital siya ngayon. Napahawak si Doña Adela sa dibdib. Kailangan ko siyang puntahan la. Muling wika ng babae.
Teka lang, sasama ako, Apo. Ilan sandali ang lumipas at nakarating na sila ng ospital. Halos hindi na maramdaman ni Bree ang paglalakad niya habang papasok. Parang lutang ang buong pagkatao niya. Agad niyang kinausap ang isang doktor na kalalabas lang ng emergency room. Bahagya pa ito nagulat nang magpakilala siyang asawa. Siguro ngayon napapangitan sa ayos niya kahit alam niyang nabura na ang peking pimples sa mukha dahil sa pag-iyak niya kanina. Mrs. Salazar, nasa critical condition pong asawa niyo. Parang nanigas si Bree sa narinig. Malubha pong pinsala niya. May tama sa ulo at ilang internal injuries dahil sa malakas sa pagkabangga sa isang truck. Naoperahan na po siya, pero... Saglit itong tumigil. Napahigpit ang hawak ni Bree sa bag. Pero ano po, Dok? Comatose po siya ngayon. Kailangan natin siyang i-monitor na mabuti sa loob ng susunod na 48 hours. Yun po ang pinaka-critical na oras. Doon natin malalaman kung magre-respond ng katawan niya. Parang nawala ng lakas sa mga tuhod na babae. Magigising pa po ba siya? Mahina niyang tanong. Ginagawa po namin ang lahat, Mrs. Pero sa ngayon, kailangan po nating maghintay at maging handa sa kahit anong mangyari. Hindi na niya napigilan na mapahikbi. Isa pa po, ma'am. Dagdag ng doktor. Nakita namin sa dashcam at initial report na tila nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Ayon sa investigasyon, under the influence of alcohol siya. Saglit na napapikit si Bree. Biglang pumasok sa isip niya ang eksenang nakita niya kanina. Si Brandon at si Tiara. Parang lalong bumigat ang dibdib niya. Maya-maya lang, dumating ang mga magulang na lalaki. Bree, ano nangyari kay Brandon? Nasaan siya? Tanong ng biyanan niyang babae habang patuloy ito sa paghikbi. Labis ang pag-alala nito at hindi na nakuha pang tignan ng kakaiba niyang ayos at itsura. Nasa ICU po siya ngayon, madam, sir. Sabat ang doktor. Maaari niyo po siya masilip mula sa viewing window. Dahan-dahan tumango si Bree, pilit pinatatatag ang sarili. Habang naglalakad papunta sa ICU, hindi niya maiwas ang manginig. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Galit, sakit o takot na baka tuluyan ang mawala sa kanya. Ang lalaking kahit ayaw man niyang aminin, ngunit nagkaroon na ng puwang sa kanyang puso. Mabilis na lumipas sa mga oras, hanggang sa isang araw ang nagdaan, ngunit hindi pa rin nagigising si Brandon. Lakasan mo ang loob mo, Bree. Let's pray na sana makaligtas ang asawa mo. Mahinang wika ni Doña Adela nang minsang magkasarilinan sila ng apo. Hindi sumagot ang babae. Patuloy lamang ito sa paghikbi. Mahal mo ba siya, Iha? Kung mahal ko nga po siya, Lola. Magbabago ba ang katotohanan? Niloko niya ako. Napabuntong hininga si Doña Adela. Nahuli ko silang dalawa ng ex niya, Lola. Magkasama sa kwarto. Naluluha na namang wika ng babae. Pero kahit niloko niya ako, ayoko namang may mangyaring masama sa kanya. Nasa ganon silang pag-uusap nang biglang lumapit sa kanilang doktor. Mrs. Salazar, nagigising ng asawa niyo. Nakangiting saan nito. Ligtas na rin siya sa panganib kaya ililipat na siya sa private room. Diyos ko, maraming salamat po. Maluha-luha ang saad ng babae. Ngunit bigla naman sumagi sa isip niya ang panloloko ni Brandon sa kanya. Kaya kahit gusto ng puso niyang puntahan ito, pero pinili na lamang niyang huwag gawin yun. Minsan, sinisilip niyang lalaki sa kwarto, pero agad naman siyang umaalis kapag nagigising ito. Tutal, naroon naman ang biyanan niya. Lola. Mahinang tawag ni Brandon nang pumasok si Doña Adela. Si Bree po. Busy sa opisina. Pagsisinungaling ng matanda. Yun kasi ang bili ng babae sa kanya. Lola, wala naman po talaga akong kasalanan. Mahinang wika na lalaki sa isang garalgal na tinig. Hindi ko po nilokong asawa ko, La. Mahal na mahal ko po siya. Naniniwala naman ako sa iyo, iho. Mas mabuti mag-usap kayong dalawa kapag lubusan ka ng gumaling. Nagdaan ang 2 linggo, tuluyan ng gumaling si Brandon at nakalabas ng ospital. Pero si Bree,
Patuloy pa rin ang malamig na pakikitungo sa asawa. Hindi pa rin mawala ang sakit dulot ng pagtataksil nito. Bri, bakit ba ayaw mong kausapin ang asawa mo? Wika ni Doña Adela na makitang hindi mapakali ang apo. Pakinggan mo ang side niya, iha. Magsisinungaling lang din yun sa akin la. Kaya pagkatapos ng welcome party, magpa-file na ako ng annulment. Napabuntong hininga matanda, sabay napailing. Bri, kung mahal mo si Brandon, pakinggan mo siya. Biglang tumulong ang luha ng babae. Hindi ko alam ang gagawin ko la. Natatakot akong marinig mula sa bibig niya na si Tiarang pinipili niya. Takot ako. Napahikbi siya. Takot kang matulad sa mami mo. Napasingap si Doña Adela at marahang hinaplos ang kamay ng babae. Bri, hindi pare-pareho ang mga kwento ng pag-ibig. Hindi lahat ng lalaki mananakit at hindi lahat ang relasyon na uuwi sa pagkawasak. Minsan, sinusubok lang tayo para malaman kung hanggang saan ang kaya nating ipaglaban. Tahimik lang si Bri, ngunit tumatagos sa puso niya ang sinasabi ng abuela. Once and for all, pakinggan mong asawa mo, apo. Doon ka lang mapapanatag. Dumating ang araw ng welcome party. Sa isang high-end hotel, ginanap ang mahalagang okasyon na yun kung saan formal na ipapakilala si Bri bilang Deputy CEO. Hindi alam ng babae kung ano ang mararamdaman niya sa mga sandaling yun. Matapos ang pag-uusap nila ni Tiara, malinaw na sa kanya ang lahat. Walang kasalanan si Brandon kaya handa na siyang magpakatotoo. Pagpasok pa lang niya sa entrance, agad na naging sentro ang atensyon ng mga tao sa kanya. Hindi dahil sa pangit ang itsura at forma niya, kundi iyon na ang tunay niyang anyo. Isang simpleng babae, ngunit may natural na ganda at dating na hindi kailangang pilitin. Bri, mahinang usal ni Brandon nang makitang asawa. Buong higpitan na payakap siya rito. Namangha ang lahat nang mapagtanto nilang si Bri pala yun. Halos hindi makapaniwala sa kagandahan niya sa likod ng peke pimples at gupit ni Dora na may V-shape na bangs. Iginiya ni Brandon sa gitna ang asawa. Pagkatapos, kinuha niya mikropono. Good evening, everyone. Masiglang saad niya. We are gathered here tonight para formal na i-anunsyo ang magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ladies and gentlemen, the Deputy CEO of SNL Tech Innovation. She is no other than my wife, Mrs. Bri Salazar. Lahat ay napatayo, kasabay ng masigabong palakpakan. Matapos makabigay ng speech si Bri, nagkasarilinan silang dalawa ni Brandon. Alam ko nagkausap na kayo ni Tiara dahil sinabi niya yun sa akin. Wika na lalaki. Nag-resign na pala siya sa trabaho. Tahimik lang si Bri habang nakatingin sa asawa. Bri, mahal na mahal kita. Bakit? Dahil maganda ako? Dahil pasok ako sa standards mo? Umiling si Brandon at mataman tumitig sa kanya. Alam mo, hindi kita minahal dahil lang sa panlabas sa itsura. At kahit ng todo effort mong pagpapapangit, hindi pa rin nawalang pagmamahal ko sa'yo. Bri, simula na makita kita noon sa San Beda, may lihim na akong pagtingin sa'yo. Ha? Gulat at sambit ng babae. Kilala mo na ako, doon pa? Yes, Bri. Kaya lihim kong inalaman tungkol sa'yo. Naghintay ako na ilang taon para matay akong feelings ko sa'yo. At amatay ako na talagang mahal kita. Kinausap ko lola mo para sa merging ng kumpanya kapalit ang pagpapakasal mo sa akin. Hindi makapaniwala si Bri sa revelasyong kanyang narinig. Biglang nangilid ang luha niya. Alam ko natatakot ka matulad sa mami mo, Bri. Pero hayaan mong alisin ang pagmamahal ko at takot sa puso mo. Hindi na napigilan ng babae ang kanyang sarili at napayakap siya sa kanyang asawa. Brandon, I'm sorry kung pinagdudahan kita. Sorry kung kinailangan ko pang magpapangit para masubok ang katapatan mo. Sorry at aksidente ka pa dahil hindi ako nakinig sa'yo. Humihikbing wika niya. Shh, huwag ka nang umiyak, babe. Naintindihan ko ang lahat. Pero hindi mo na kailangang magpanggap na pangit para matakasan ang pagmamahal ko.
Dahil kahit saan ka pa magtungo, susundan pa rin kita. Kahit anong gawin mo, mamahalin pa rin kita. Sandaling nagkatitigan silang dalawa hanggang sa naramdaman na lamang ni Bree ang mainit na halik ng asawa. Tayo na, mukhang marami pa tayong gagawin. Nakangiting wika na lalaki. Remember, simula nang ikasal tayo, hindi pa ako... Alam mo na, kasi ayaw mo naman magtabi tayo sa kwarto. It's long overdue, babe, kaya marami ka ng utang sa akin. Ganun ba? Paano kaya kung bigla mo na namang makitang pangit kong itsura? May isip mo pa kaya yan? Nakangising saad niya. Oo naman, hindi magbabago yun. Pangit ka man o maganda, ikaw pa rin si Bree, ang asawa ko. Brandon, salamat at hindi mo ako sinukuan. Mahal kita, Mr. Salazar. I love you more, babe. At muli, pinagsaluhan nila ang isang mainit na yakap at halik na puno ng pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa mga pagsubok na sinadya. Ito ay nakikita sa pagtsitsiga, pag-unawa at sa kakayang magpatawad. Hindi lahat ng nakaraan ay kailangang maulit dahil sa tamang tao. Ang takot ay napapalitan ng tiwala at ang sakit ay napapalitan ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory.